Okay, go, go. 1, 2, 3. Ayaw magtuto nga. Okay. Okay. Tama, tama. Okay. Patindog, patindog, patindog. Okay. Go, go. Sa ito, pagkado ka po. Di mo kamot, di mo kamot. Atras, atras. Atras. So yung mga oras na to ay kakapasok pa lang namin mismo sa DSB. At di pa talaga halos nag-uumpisa yung ride namin dahil medyo crowded pa sa mga area na to. At parang hindi na agad maganda ang umpisa ng ride para sa amin. So yung R1 nadulas ang front tire niya na nakatumpok na buhangin sa kalsada. Alright guys, so nag-ready na ako ngayon dahil pupunta tayo ng Negros today. Actually, this is my 3rd year ng Holy Week na pupunta kami ng Negros. This time, nagpapak na ako ng mga gamit ko. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung pagpack ko. At ano yung mga gamit na dala-dala ko for 4 days and 3 nights. Kasi dati, sobrang dami kong magdala ng gamit. So, sobrang bigat sa bag. So, i-share ko lang sa inyo yung mga na pwede nyo gawin just in case na mag-riding kayo, malalayo yung pupuntahan nyo. So, pwede nyo gayahin to. So, ito lang yung bag ko na dala-dala guys. This is tail bag. Ayan, so ito yung mga gamit ko for 4 days and 3 nights. So may dalawang short. Ayan, dalawang short. Tapos isa, dalawa, I think 4 na t-shirt. Ayan, tapos dito, sa maliit na bag dito, ayan, may mga sunblock. Tsaka dyan yung mga brief, mga ganon. Tsaka kung ano-ano pa, like mga sabon, shampoo, ganon. Itong bag na to, yan yung mga charger ko. So, ginaganyan ko na para at least hindi ako lagi nag-uukay sa mga gamit ko. Ayan, kasya yan dyan. Tapos may maliit ako na bag just in case na pag-aalis-alis kami, lalagyan ng wallet, camera. Tapos ito yung helmet na gagamitin natin. So, clear lens ako all the way para at least kitang-kita na situation ng kalsada. And then next is our main bag. Ito lagi ko talaga dala-dala sa ride. So this time, nilagay ko yung hydration pack niya. Ayan, dito yan nakalusot palabas. Para may access tayo lagi sa water dahil sobrang napakainit ngayon. Nagpo-44 degrees dito ngayon sa amin. And same din sa Negros. Last tip sa mga nag-ride na sobrang init, huwag kayo masyadong maging komportable sa sobrang init ng kalsada. Sa sobrang init, kukos din ng aksidente yun dahil sobrang confident natin. So kailangan stay controlled pa din sa pag-ride natin. So let's go! Let's go to Negros! Alright, let's go na guys. Papahangin muna tayo sa papagas. Alright, gas up para dire-diretso na tayo. Full tank 20. Naisip ko kwentahin kaya natin yung gastos natin ngayon sa Negros. Actually hindi ko tinatrack yan eh. Pero nagbawan ako 10,000 ngayon sa biyahe na to. And labas pa yung mga ginastos ko na preparation para dito sa motor. Kaya ganun talaga. Kailangan talagang i-prep din yung motor. Hindi pwedeng mag-ride lang tayo, mag-long ride tayo na hindi ready yung motor natin. Ayun nga. Actually sa Negros ko pala masusubukan yung ginawa natin sa suspension natin. Mamaya i-explain ko sa inyo. Oo. Si Hearts ba? Oo. Okay. Sticker oh. Ah, right safe ko sa. Sige, thank you. Thank you. Babiyahe muna tayo from Roa City to Sigma ng mga 37 kilometers para i-meet natin yung mga kasama nating pupunta ng Negros ng mga taga-Aklan. Wala na yung wobble ng motor ko. So biyahe muna tayo, punta tayo ng Sigma kasi yung mga taga-Aklan doon kami magbingit. Alright. Grabe, mas mainit pa dito yung pakiramdam ha. Painit ng painit sa mundo. Uy, may halo-halo. Hey Siri, call Doc Joe. Calling Doc Joe mobile. Not answering ah. Grabe talaga yung init papunta dito guys, as in. Let's go! 5. Andito na lahat ng kasama natin guys. Ayan na sila. Nakulangan lang kami ng isa kasi Leonard may nasira sa sa motor niya. So hindi siya nakatuloy dito. So sila na lang. Ayan silang lahat. At tayo naman ay tutungo na papuntang Dumangas Port na may 93 kilometers at mahigit na 1 oras na biyahe.
nakikita na natin ang tubig. So yun yung port guys, doon tayo pupunta. Alright. Okay, so andito na kami guys. Sobrang napakainit talaga, as in sobra talaga. Buti na lang naisipan ko talaga magpalit ng coolant bago umalis. Alright guys, so andito na kami sa Dumangas. Tatago kami sa init dahil sobrang napakainit. Ito, napakainit to. Yan. Actually mahangin naman, kaso ano, Mahangin talaga. Mainit talaga. Kasama natin doon, mahangin talaga yan. mahangin. So, mainit pero mahangin naman, okay lang. Pero pag nasa gitna ka ng dyan, yun, yung open space na yan, himatayin ka dyan. Inaantay lang namin yung iba namin kasama na from Iloilo. Tsaka wala pa naman yung ano namin, sasakyan naming barko. Early kami ng 1 oras. Ano ba yan? Payabangan ba ng ano yan? Ng mga tools? Gadget. Payabangan ng gadget? Ano yung may dock? Pang ano? Pwede pang charger. Air pump. Power bank. Ito. Air pump din siya. Charger saka jumpstart. Ayun. So, payabangan ng ano yan. Gadgets. After a year, babalik naman tayo sa Negros para sa Negros Invasion 2024. Ibang ano naman to, ibang experience kahit nasabihin natin na ulit-ulit. Pero yung experience niya hindi naman pare-pareho, diba? Same time, iba na naman yung kasama mo. And then, like ako ngayon, iba na naman yung experience ko sa motor ko kasi iba na naman yung settings. Dumating na yung mga taga Iloilo. Yun o. Ay, angas! Ang angas! Dito si manager. So, by the way guys, yung ticket pala namin dito, balikan, 2,100 yung binayaran namin. And dapat nagbubook ka online. Dahil kung hindi ka makakasakay. So, dapat 2 hours before pala nandito ka nang pag nag-online booking ka para makakuha ka nito ng resibo pa para bago sumakay. So, kanina pa kami nag-aantay dito, hindi namin alam na ganun pala. So, okay lang. At least alam na natin and alam nyo na rin. Ginabi na tayo bago nakasakay ng Roro at buti na lang very comfortable naman dito sa sasakyan naming Roro ngayon compare sa mga nakaraang punta namin dito sa Negros at may snack bar pa sila dito. Sakto din dahil alas 7 na at kumain muna kami dahil from Dumangas to Bacolod ay aabutin naman tayo ng mahigit 1 oras na biyahe. Alright guys, so andito na tayo sa Bacolod. So, nantayin na natin na bumaba tayo dito sa barko. Kasi maganda kasi tinatalian talaga nila pala yung mga motor para secure na secure. Sulit ang bayad namin dito. Kasi yung sa normal na Roro, pag big bike, parang mga 800 pesos lang yata. Ito, gusto mo? Sige. Ito. Nasa ulo. Subscriber natin pala dito. So kanina, wala, nakaupo lang talaga ako dun sa upuan ko, hindi na ako umalis para makapagpahinga. Reserve energy. And actually, it's already 8:21 na guys. Late na tayo. Grabe, yabang. Dito yung mga motor ng mga kasama natin sa ride. Bro, kamusta? Hello. Alright,
back. It's good to be back. Negros, shoutout pala sa mga crew ng ng Fast Cat na nasakyan namin. Shoutout sa inyo guys. Sobrang babait at ang basta mga mababait. Hindi ko na alam kung ano yung dudugtong ko, basta alam kong mababait yung mga crew nila. Diretso muna tayo sa pagkakainan natin kasi 8:26 na bago tayo mag check in sa hotel natin. Oy, dito kayo! So dito kayo mag-dinner guys. Ang ganda ng lugar dito. Social. Shoutout kay Muril. Shoutout mo sa... Yun, no? Beer muna, beer. Guys, let's go. Tapos na kami mag-dinner. Grabe. Busog na busog. Grabe, mag-aalas 10 na pala oh. Bumabaha na naman ng big bike dito sa Bacolod. Actually, madami naman na talagang big bike dito. Nag-add lang kami. Dahil mga naka-big bike dito. Balik kami dito. Dito rin kami nag-check-in last year. Finally, we're here. Pagpahinga din, grabe. Bro, see you tomorrow. 212. Oh, bakit ganito? Hindi na kami. Ba't iba? Lilipat na naman kami kasi mali yung room na binigay sa amin sa nabook namin. Oo, arigaligag. Alright, good morning guys. So today is our ride day at bababa muna tayo para mag-breakfast. So let's go. So tapos na tayo mag-breakfast. So ito, ngayon i-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa suspension. Pinalitan ko ng fork oil, tapos kinat ko na yung spacer, tapos yung oil na nilagay ko dito is 430 ml per leg. Tapos binaba ko yung dito yung sa suspension ng 10mm para medyo masubsob siya ng konti, para pag accelerate ako, hindi na siya parang aangat. Umaangat siya ngayon dahil nagpalit na ako ng 45 na sprocket kasi yung stock nito is 43. Naka 45 na to na sprocket and nagpalit na rin ako ng chain, kumbaga nag-additional torque sa motor. Susubukan natin to ngayon sa twisties. So buong araw ngayon mag-ride tayo ngayon. So madami tayong pupuntahan ng mga twisties dito sa Negros. Actually 7 AM na mag-ready na kami dahil 8 AM dadating yung mga sundo namin na naalis na tayo. Let's go! Ayun, so nag-warm up na kami ng motor, nag-ready, nag-check na mga tire pressure, everything is okay, and actually it's already 8:15. Sakto naman kami sa time na plano namin na umalis. Lord, maraming salamat po Lord sa umaga na to na binibigay mo sa amin. Maraming salamat po Lord sa blessing mo Panginoon. Ito po sa madalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. Na to, mag-uumpisa ang ride natin dito sa Bacolod at ang una nating madadaan ng twisties ay yung sikat na pinupuntahan ng mga riders na ang Don Salvador Benedicto o tinatawag nila na DSB. DSB!
buhangin. May go. 1, 2, 3. Ayaw magtuto ka. Okay. Okay. Matip-tap. Okay. Patindog. Okay. Go. Sa'yo. Di mo kamot. Atras. So yung mga oras na to ay kakapasok pa lang namin mismo sa DSB at di pa talaga halos nag-uumpisa yung ride namin dahil medyo crowded pa sa mga area na to at parang hindi na agad maganda ang umpisa ng ride para sa amin. So yung R1 nadulas ang front tire niya na nakatumpok na buhangin sa kalsada at ito ang kuha ng CCTV. Alright, so alis na naman tayo guys. Ride na tayo. So mas dahan-dahan lang tayo ngayon. Let's see. Hans, may pang adjust ka ng suspension sa rear. Tumatalbog ako eh. Ayusin ko muna yung suspension ko. Adjustment. 25 lang ya. 25 lang. Ano kaya nangyayari sa motor ko? Ay, thank you, Doc. Ang lambot kanina, hindi ako makaride. Parang tatapon ako. Hindi ko kasi talaga na test yung motor bago umalis. Kaya na, ang dami mga sira mga motor. So yung original plan namin na ruta hindi na mangyayari kasi sobrang layo na and tigil kami ng tigil. Kailangan talaga mag water brake. And ayun, check ng bikes. Ako yung nagtataka ako ba't bumabawas yung hangin sa front ko. Kanina pag alis 30, pagdating dito 25. Feeling ko yung mga wobble ko yan sa pressure ko yan. Until now hindi ko pa rin pero it's better na kesa sa last time na wobble. Mas okay na ngayon. Hello. Oy, hello. Mapicture mo? Oo, nalang mo? Oh, sige. Magpipicture daw siya sa dulo. Grabe ang init talaga, as in. Grabe, ang dami oh. Pagkatapos ng aming water break at pag-check ng mga motor namin, tuloy-tuloy na tayo sa next stage ng mga twisties and dito talaga mag-uumpisa ang totoong ride para sa amin. From DSB, papasok tayo sa likod-likod daan ng Quezon at palabas ng Tagpino.
puta, git. Ano? Wala. Tapos taas ako lumbat. Ayun. Nagulat ako. Jump. Wow, nice view. Naka-feels. Nice view. Okay. Pangit ng pants ko. Hindi ko makabit sa tangko. Lagi ako na nadudulas. David Smithlog. Oo, sakit yung stand niya. Puta. Pasok ka siguro. Hindi kaya akong pantalon, law. Gaslight pala. May tights ka. Wala. Muna. Dapat may tights kita. Andito na tayo sa Tagbino at dito na mag-uumpisa ang downhill ride natin dito sa Valle Hermoso na naging highlights ng last year ride natin. Ito ay may haba na 12 kilometers na may wide and tight na curves.